Tinanggal na daw kami sa Kalingap. Kay Kuya Val, ito lang po masasabi ko sa iyo. Noon pa man, ang dami na naming natatanggap ng mga tanong kung kami ba daw ba ay isa pang Kalingap. Nanatili lang kami noon na tahimik at hindi sumasagot sa anumang mga katanungan sa amin. Bakit daw ba hindi na kami pumupunta sa Lighthouse? At marami din nagtatanong kung sumusuporta pa ba kami sa grupo ng Kalingap. Ngayon po, magandang umaga muna sa lahat ng ating manonood at muli po maraming salamat sa patuloy pa rin na mga nanonood sa ating mga platform. Ngayong araw po gusto ko lang sabihin sa inyo na napanood namin na in-announce na nga na wala na daw kami ng aking asawa, ng aking misis na si Commander sa Kalingap. So nagulat lang din kami nung nalaman namin yon, dahil may mga nag-comment lang sa amin na gano'n nga daw, may anunsyo na daw na gano'n. So matagal na din nga naman talaga na hindi na kami pupunta ng Lighthouse at hindi na kami sumasama kala Kuya Val. At ito lang yung sasabihin ko ngayon, ito yung rason kung bakit nga ba hindi na kami sumasama sa anumang mga lakad. Okay, isa-isahin po natin. Ang pinakauna, bakit hindi na kami pupunta sa Lighthouse? Dahil po sa napakarami na talaga ng toxic na tao. Pasensya na po kayo sa words ko, pero yun po kasi ang totoo o yun yung nararamdaman namin. Sa tuwing pumupunta po kami sa Lighthouse, sa tuwing po bibisita kami kala Kuya Val, wala na po akong ibang naririnig sa mga ibang mga vlogger. No need to mention po ng kanilang mga pangalan, pero alam na po nila ito sa kanilang mga sarili na every time na lang napupunta kami doon, nabibisita kami doon, ang binubungod sa amin ng iba namin mga kasamahan kung magkano yung kanilang sinasahod, ano yung gusto nilang bilihin, at palagi na lang pong viral ang pinag-uusapan na parang nawawala na po yung ang dapat na pinag-uusapan ay kung sino yung karapat-dapat na tulungan at hindi karapat-dapat na tulungan. At pangalawa po na rason kung bakit hindi na rin kami pupunta sa Lighthouse. Dahil nga sa sobrang dami na rin ng naging kalingap na pumasok dito na nanggaling sa iba't ibang lugar na hindi natin may tatanggi na talaga namang magkakaiba po ng attitude ng bawat isa. At nandito na ito yung isa sa pinakaayaw ko lang na kapag pupunta kami ng Lighthouse na nakikita ko na kapag wala kang views o hindi ka viral o wala kang viral, hindi ka nila papansinin. At meron din naman yung mga oras na mayroon ka na pa viral o ikaw ay viral, lahat ng camera halos nakatutok na sa'yo. Di para sa akin lang po dito, ang dami ko kasi nakita na kasamahan ko noong mga oras na pupunta ako doon na talaga nagsisimula pa lang sila, at yung iba naman ay matatagal na pero mababa ang views, halos hindi nila pansinin. Dito po lumalabas kasi yung nakikita ko na hindi equality, yung hindi equal yung o hindi balance yung pagtrato sa isang kasamahan. Na para sa akin bilang isang grupo, kaya nga po tinawag na isang grupo, dapat po tayo dito ay walang naglalamangan, walang nagsisiraan. Pag nakatalikod ang isa, maraming sinasabi naman tungkol dito sa isa. At pangatlong rason, meron po kasi dati ditong tinutuluyan ang Kalingap o ang mga kasamahan ko na vlogger. Napakarami namin noon dito na nagtutulong-tulong para po makatulong sa mga kababayan ko dito. Dahil sabi ko nga, ang Kapalongga po ay napakaliit na bayan pero napakarami naman ng tao na naghihirap. Andito na po yung kapag may time na pupunta dito, ang team ni Kuya Val o ang kanyang mga kasamahan o ang mga tao na sumusunod sa kanya sa tuwing siya ay may lakad. Andito po yung naglalaan kami ng konting effort para sa kanila. Ipinagluluto sila ni Commander, ipinaghahain namin sila ng maayos at masarap na ulam sa abot na makakaya. Pero kapag once po na kami naman ang pumunta sa Lighthouse sa Dait, ang dami na pong beses na kumakain sila kapag dumarating kami na hindi man lang kami alokin na kumain. Although hindi naman kami naghahanap po na i-assist o ano, wala naman pong ganun. Hindi po namin needs yun. Ang kailangan lang namin sana yung konting appreciation naman namin, na maramdaman namin na welcome din kami doon, na alokin kami na kumain kayo, kumain na ba kayo. Ayan po yung isa sa reason kung bakit hindi na lang kami doon pumupunta. Kasi kapag sila yung pumunta dito, inaasikaso po talaga namin sila. At ito na po, kay Kuya Val, ito lang po masasabi ko sa'yo. Wala pong problema kay Kuya Val. Si Kuya Val po ay sobrang bait na tao. Pangalawang magulang din po namin yan. Siya po ang may rason kung bakit din natuloy ang pag-isang dibdib namin ni Commander, yung kasal namin, dahil din po sa kanya, dahil pinush niya talaga kami na mangyari yun. At umpisa pa lang po, wala nang si Kuya Val pinakita sa amin na masamang ugali. Napakabait niya po sa amin, sobra.
Kung maaalala nyo yung time na umiyak ako nung nagmi-meeting kami dito sa Kapalonga, na dahil nga sa kagustuhan ko na makatulong sa mga kababayan ko dito, ngunit kapos ang aking kinikita sa aking munting negosyo noon, na kinakailangan ko ng suporta at gabay ni Kuya Val noong mga oras na yon. At dahil nga sa kagustuhan ko na makatulong, hindi ko napigilan yung damdamin ko na maiyak para lamang sa kagustuhan ko na makatanggap din ng konting suporta kay Kuya Val. At talaga namang hindi siya nagdalawang isip, nasuportahan din ako. Kaya sa ilang buwan na yon, 3 buwan yata yon, sobrang pagpapasalamat ko kay Kuya Val dahil sa kanya ay malaking tulong yung ginawa niyang pagsuporta sa amin, sa mga kababayan ko dito, na naibahagi naman namin yung ibinigay niya. Kay Kuya Val, wala na po akong ibang masasabi sa kanya, kundi maraming salamat dahil sa inyo po kami nagsimula. Hanggang ngayon, hindi po namin kakalimutan ang kung saan kami nagsimula. Hindi po yan mababago. Lahat ng pasasalamat namin sa inyo, nandito lang po yan sa puso namin. Kung ano yung mga kabutihan na katatak po yan sa amin, na ginawa ninyo sa amin, hindi po namin yan makakalimutan. At tungkol naman po sa landing pads, sasagutin ko lang po. Para sa akin lang po, marahil hindi nakikita nila Kuya Val o ng mga kasama sa Kalingap kung ano yung sitwasyon namin mag-asawa dito. Kami pong mag-asawa ay nagsisikap na maituloy kung ano yung nasimula namin dito sa aming bayan. Kahit na hindi nyo marahil nakikita na sobrang bababa ng aming mga views dito. Pero nakita nyo po ba kami na huminto? Tinutuloy pa rin po namin. Kung makikita nyo lamang ang aking kinikita sa aking YouTube channel, ay baka maunawaan ninyo kami. Ako po ay kumikita na lamang ng halos 15 to 20,000 kada buwan dito sa aking YouTube channel, na siya naman pinagkakasya ko po sa lahat ng aming tinutulungan o beneficiary, na halos every other day ay may dala kami para sa kanila. Nagpapasalamat na nga lang din kami dahil may mga tao na nagtiwala sa amin. Yun din ay ang aming mga pangalawang magulang at ang mga tao din na nakilala namin, na pinagkatiwalaan nila kami, na binibigyan pa rin nila kami ng tulong para maibahagi namin dito. Dahil kung hindi rin dahil sa kanila, ay kulang na kulang talaga ang kinikita namin. At para sa akin lang po, para sa aking opinion, ang mas karapat dapat na magbigay po ng donation dito sa landing pad na itinayo nila ay kung sino po yung nakikinabang sa kanila. Ano po yung salita na yun na nakikinabang sa kanila? Kagaya na lang po nito, napakarami po ng mga tao na sumusunod. Kagaya na lang po kay Kalingap Rob, napakarami niyang tinutulungan ng mga vlogger na lumalaki ang kanilang channel dahil sa pagsunod nila kay Kalingap Rob. Dahil sila ay sumusunod, kung nasan man si Kalingap Rob, nandun sila, nakakatulong sila kay Kalingap Rob at nakakapag-vlog sila ng libre. Para sa akin lang po, hindi ba na dapat sila yung mas nagbibigay ng malaki dito sa programa ni Kuya Val na tinatawag na landing pads, dahil sila po yung nakikinabang o gumagatas sa kanila. Masakit man pong pakinggan, pero ito po yung totoo. Kagaya na lamang po ng mga tao na kapag may pinuntahan sila ay nandoon din at nagbibideo din kung nasaan sila naroroon. Hindi po ba sila yung mas kumikita ng mas malaki dahil sa pag-video nila? Dahil once na binidyo mo si Kalingap Rob, sila Kuya Val, matik magkakabis ka. Kami po, ginagamit ba namin sila o ginagatasan ba namin sila na nandito po kami sa bayan ng Kapalonga? Hindi po, kasi kami po ay nagtsatsagang mag-asawa dito, na kahit anumang hirap magka-views ay tinutuloy namin yung laban na sinimula namin dito. Ngayon po, paano kami magbibigay ng aming donasyon para sa landing pads kung ang kinikita namin ay halos kulang pa sa aming mga tinutulungan? Pero ngayon nga po, nangyari na lahat, na nag-anunsyo sila na wala na kami sa Kalingap, tatanggapin po namin yun. Dahil nga siguro para sa kanila ang basihan ng pagiging isang Kalingap ay kung sino yung nakakapagbigay ng donasyon sa landing pad. Sa araw-araw po namin dito na pagtulong ni Commander ay halos dumadating yung time na gusto na namin sumuko, pero iniisip namin na hanggat nandiyan yung mga nanonood sa amin at nandiyan yung mga nagtitiwala ng sponsor sa amin, itutuloy lang namin kahit na halos wala na kaming kinikita sa aming mga platform. At ito pa po yung isa na sumasagi sa aking isip, na napakadami po ng pioneer ng Kalingap o napakarami ng tao na talagang napakasolid noon sa Kalingap. Bakit unti-unti na silang nawawala ngayon? Hindi ko na po sila isa-isahin, pero halos lahat sila nakakausap ko din at meron din silang hinanaing. Pero hindi na kailangan pang i-mention dito ang kanilang mga pangalan dahil baka hindi rin nila gusto na mangyari yon. Kaya ako, naggawa lang po ako ng video para sagutin lahat ng tanong, kasi napakarami po talaga nagme-message sa amin. So isahan na lang, dito na lang sa vlog ko na ito, sasagutin ko lahat.
At ayan, sinabi ko nga reason kung ba't di kami pumupunta at reason ba't di kami nakakapag-abot sa programa nila na landing pad. Dahil nga kung makikita ninyo o pagmamasdan ninyo ay napakarami na ng pagkakataon na pwede kaming sumama o makipagsiksikan sa kanila, pero bakit mas pinili namin na dito sa Kapalongga manatili? Dahil nga alam namin na nandito sa Kapalongga ang maraming nangangailangan ng tulong. Muli po, siguro hanggang dito na lang video, pero bago ito matapos, nagpapasalamat ulit ako kay Kuya Val dahil kung di po dahil sa inyo wala po kami kung nasaan po kami ngayon. At ito pa po yung isang rason kung bakit hindi na rin kami madalas sa pupunta o nakikisama sa mga kalingap, kasi napakarami po talaga ng kaliwat kanan na bawat tao na makakausap ko sa mga tao na nasa lighthouse ay iba't iba ang kanilang sinasabi sa bawat isa. Medyo toxic na po kasi para sa akin yun, na bawat isang tao na makakausap ko iba yung sasabihin niya sa kabila, at kapag nakausap ko naman yung kabila meron na namang sasabihin doon sa ibang tao, so medyo ano na po ng isip yun. Pero yun nga po, yun lang talaga yung isa sa pinakang toxic na nangyayari kapag pupunta kami doon. At yung kaliwat kanan na lang na palaging ang pinag-uusapan ay yung kung sino yung viral at kung magkano yung kinita nila at kung ano yung bibilhin nila, yung mga nakaplano po na ganyan. So masyado pong toxic para sa akin. Kung may gusto po tayo na isang bagay na makuha o ma-achieve, ay pwede po tayong maging silent, kasi nga mas makukuha natin yon nang nanahimik lang tayo. Kasi hindi lahat ng tao na pinagsasabihan natin ng gusto natin mangyari sa buhay o gusto nating ma-achieve ay gusto rin yung ma-achieve natin. Paano na lang kung sila ay yung maging hadlang sa gusto nating ma-achieve? Kaya yun lang, sana lahat ng naging kasama namin sa Kalingap, sana ay silent na lang. Silent is the best po para sa mga gusto nating ma-achieve sa buhay. Muli po, sana nasagot ko yung mga tanong ng karamihan na nagme-message sa amin. Maraming salamat po ulit Kuya Val at sa family nyo sa lahat ng oportunidad na na-receive namin at natulong nyo sa amin. Ginawa din po namin yung part namin para po makasuporta sa inyo noon sa lahat ng programa ninyo. Nandyan yung kumakanta ko para po makapagpasaya ng mga pinapasaya yung tao. Nandyan yung nagbabiyahe kami ng halos every other day sa daet kahit na napakalayo, nababasa kami ulan, init, para lang po makasupport sa inyo. Pero dumating lang po talaga yung time na talagang masyado ng maraming toxic po na nangyayari. Kaya mas minabuti namin na dito na lang kami sa Kapalongga at dito namin ipagpatuloy kung ano po yung mission na nasimula namin. At isa pa po, kay Kuya Val din mismo nang galing na pumunta kayo sa sarili-sarili nyong bayan at doon kayo tumulong. Bakit po ganun yung nangyayari na nandito kami sa sarili namin bayan at dito kami tumutulong, ipinagpapatuloy yung pagtulong, pero bakit parang naging masama yung ginawa namin na pag-focus sa pagtulong? Marami pong beses na kapag may free time kami, pinapanood namin ng kanilang mga vlog. Hindi man kami nagko-comment dahil may nangyari na dyan na nag-comment ako at parang ginawa pa akong issue dun sa comment section. Kaya mas minabuti ko na lang na manahimik, manood na lang para bilang suporta din at wag na lang mag-comment. Ganun yung ginagawa namin na pagsuporta na lang sa mga video nila. At ito lang po yung huling masasabi ko. Kahit ano pa man po ang mangyari, matanggal man kami sa Kalingap, mawala man kami, pero yung puso po namin ay nasa Kalingap pa rin. At sabi ko nga, hindi namin tatalikuran kung ano yung grupo na pinagsimula namin at kung ano yung tao, kung sino yung tao na nagbigay ng oportunidad sa amin. So yun lang po, at nilabas ko lang din kung ano po yung matagal na kinikimkim din namin. At sa mga kasamahan ko, sana palagi kayong mag-iingat, kay Kuya Val at sa lahat ng family niyo po. Maraming salamat po, pagpapalain po tayong lahat ng Panginoon. God bless po. Hindi pala sapat na ipakita mo kung ano yung mga natutunan mo sa kapwa mo tao, at hindi rin sapat na ipakita mo kung ano yung sa tingin mong tama na nakakatulong din sa kapwa mo tao. Noon akala ko sapat na sundin yung salitang doon kayo tumulong sa sariling bayan nyo. Ang akala ko ay katutuwa nila ito, pero ngayon iba pala ang basihan nila dito.